isang miyembro naman po ng mga Baptist. Tuloy po kayo. Magandang gabi po sa inyo. Ay, salamat po at magandang gabi rin po sa inyo. Ako po ay naparito sa platform ninyo dahil may mga kapatid po ako na nahikayat na po ninyo. And of course, nabanggit mo dyan ay Baptist, although I wasn't able to mention that dun sa facilitator ninyo. But anyway, yes, I am. And ayun nga, yung aking kapatid na nasa inyo ay, of course, nagtatalo kami minsan. At sa aming mga pagtatalo ay, lagi niya po akong hinahamon. At recently, ay hinamon niya ulit ako. Kaya ang sabi niya, and I quote, "Kung mahal mo kami kuya, sa aming kaligtasan, pamalian mo sa harap ni Brother Eli yung tinuturo sa amin. Huwag kang mag-alala, lalaki akong kausap. Kapag napamalian mo ang paniniwala naming itinuturo ng kapatid na Eli, aanib kami sa iyo." So, yan po yung dahilan kung bakit po ako nandito. Ang pinakadahilan ko po ay mahal ko itong mga kapatid kong ito. And I believe that, well, ito namang sa inyo, ang ganda ng mga turo ninyo. Okay? But regarding my love with my brethren, I believe that my family members na nasa inyo ngayon ay they were only believe. I'm sorry to, wala na kasi akong ibang word na i-describe ito. But I believe that they were only deceived by the cunning craftiness of the deceiver. And the deceiver were able to pervert the true gospel of the Lord Jesus Christ and added something sa gospel. And that is why those that are deceived cannot believe and cannot confess that they are now or they are already saved. Well, I don't know. Nakikinig ako talaga sa mga videos ni Sir Eli Soriano. Pero nagtataka ako, ang ganda naman niyang magturo, pero nagtataka ako, bakit hindi masabi ni Sir Eli Soriano na siya ay ligtas na? So bakit hindi niya masabi na kayo ay ligtas na? Meron lang dalawang possible things na nasa isip ko. Probably there are more, pero bakit kaya niya hindi masabi? Probably because ay hindi sinasabi ng banal na espiritu sa kanya na siya ay ligtas na. Well, sabi ng banal na espiritu ng Book of Romans na, di ba? The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the sons of God. And so yun yung isang reason siguro bakit hindi masabi ni Sir Eli Soriano na siya ay ligtas na. At sa kaduluduluhan pa ng kanyang buhay ay na pwede niyang masabi na siya ay ligtas na. Pangalawa, ay pwedeng naling lang din siya nung nagpasimula nung another gospel na tinutukoy sa Galatia. Nakala niya ay kulang pa yung gospel ni Jesucristo. Kaya niya ito dadagdagan pa ng mga mabubuting gawa. Kaya hindi niya pa nasasabi hanggang ngayon. And sad to say ay doon sa mga napanood kong video po ni Sir Eli ay ginamit po niya si Apostle Paul as an example na kapareho niya ng pananampalataya na hindi nasabi ni Apostle Paul na ligtas siya but he was able only to claim that he is saved at the last hour ng kanyang buhay. So ang tanong ko ho ay, bakit kayong mga dating daan ay hindi nyo kayang sabihin na kayo ay ligtas na? Well, sabi ni, yan yung naririnig ko sa inyong video. Nakuha ko na kapatid yung tanong ano. Nakuha ko na, siguro maliwanag ko nang nakuha kapatid na Daniel. First of all, I will tell you, we are not deceived. Maybe you are the one who is deceived. I do not know any other word to answer your allegation that we are deceived by the deceiver. The deceiver is Satan, but we are not deceived by Satan. We follow the strict words of God in the Bible. Ngayon, ang sasabihin ko sa iyo kapatid ganito. Sabi mo, ba't hindi ko masabing ligtas na ako? Ba't ang mga taga-datindahan di masabing ligtas na ako? Tapos, ang binasa mo, yung 8, ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ayan. Yung pagiging anak ng Diyos, kapatid, hindi ang ibig sabihin, ligtas ka na agad. Papakita ko sa iyo ang pruweba. Siguro, hindi tinuro sa iyo ng pastor mo, no? Hindi ba si Adan ay anak ng Diyos? Ibig ba sabihin, ligtas na agad si Adan dahil tinawag siyang anak ng Diyos? Ganun ba ang interpretasyon niyo sa Biblia? At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose, ni Eli, ni Matat, ni Levi, ni Melki, ni Hane, ni Jose. Ayan. Pagkatapos, ano natin, lumundag tayo, mahaba kasi, na anak ni Enos, ni Seth, ni Adam ng Diyos. Di ba si Adam, anak ng Diyos? Ano nangyari kay Adam? Ligtas na. Hindi ko mo anak ng Diyos, ligtas na. Iba yung ligtas kaysa sa anak ng Diyos. Merong anak ng Diyos
umaalis sa pagiging anak ng Diyos. Alam nyo ba yon mga Baptist, ministro ng Baptist? 38:4 ni Job. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak na lalaki ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Ayan, nung palang ginagawa ang mundo, meron palang mga anak ng Diyos noon, sons of God, na tuwan-tuwa, nilikha ng Diyos ang mundo, wala pang tao noon. Itong mga anak ng Diyos na ito na sinasabi ni Job ay mga anghel. Tinatawag na mga bituing pang umaga. Mga anak ng Diyos itong mga anghel eh. Ano nangyari? Ligtas na? Ligtas na dahil anak ng Diyos. Mali ka dyan, kapatid. Diyan mo ba papatunayan na ang kapatid mo, mahal mo? Nagsasalita ka lang hindi mo naiintindihan eh. Kung talagang mahal mo ang kaluluwa ng kapatid mo, magsuri ka muna. Hindi ko mo, may nabasa ka na, dahil tinanggap mo Espiritu, anak ka na ng Diyos, kung lumayas sa'yo, alam mo ba na pwedeng lumayas ang Espiritu Santo ng Diyos? Ligtas ka na, sabi mo. Pakinggan niyo mga kapatid. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong banal na espiritu sa akin. Kita mo, binabawi yan. Para sabihin mo, meron ako espiritu, ligtas na ako. Kung nakakaintindi ng Biblia ang makakausap mo. Hindi ko mo may espiritu ka, ayaw mong gumawa ng mabuti, may anak ka pa rin ng Diyos, ligtas ka pa rin, ayaw mong gumawa ng mabuti. Tapos sasabihin mo, dinadagdagan ko ang ebanghelyo. Yung paggawa ng mabuti, hindi ko dinagdag na sa ebanghelyo yon. Inalis lang mga Baptist. Sabi mo, hinahamon ka ng mga kapatid mo. Nung sabihin mo, kung ano sabi mo, I quote, Kuya, kung mahal mo kami, patunayan mo sa harapan ni Brother Eli na tama yung iglesia mo, aanib kami sa'yo. Maganda yan. Kung ang gusto mo, patunayan mo, yan ang hamon mo, humanap kayong pastor mong pinakamataas sa inyo sa Baptist. Hindi ikaw, dahil hindi ka naman yata pastor eh. At kung pastor ka, kawawa naman mga kapatid mo, no? Biro mo, iniwang ka ng kapatid mo, sumama sa akin. Baka may nakita silang liwanag na hindi mo makita sa inyo. Bakit? Unang-una, mali ang presumption nyo, ang deduction nyo. Pagka pala anak ng Diyos, ligtas na. Hindi totoo yan. Maging sa mga anghel, na mga unang tinawag na mga anak ng Diyos, may mga nagkasalat na pahamak. Ibinulid sa kalaliman. No? Naging mga demonyo. Tapos sabi mo, anak ng Diyos, ligtas na. Mali yan kapatid, wala kang batayan dyan. Ang Diyos pwede niyang bawiin ang kanyang espiritu. Pag nagsalaula ka, kagaya nung miyembro sa Korinto, ligtas ba yon ng Korinto? Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nangagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas. Nakita mo? Di ba miyembro ng iglesia yan? Pero gumagawa ng masama, ayaw magawin yung mabuti. Ang ganyan, ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang espiritu ay maligtas. Kaya yung espiritong ibinibigay ng Diyos sa bautismo, inaalis yun. Pagka ititiwalag ka sa iglesyang totoo, may tiwalag. Sa inyo yata, walang tiwalag eh. Kahit ano gawin nyo, ligtas na kayo eh. Yan ang masama sa iglesia ng Baptist. Sino nagsabi sa inyo hindi na kailangan gumawa ng mabuti? Ilagay mo nga ang kanilang aral sa screen. Ito ang paniwala ng Baptist. Oh. Once saved, always saved. Minsang ligtas, ligtas magpakailanman. Yan ay hindi a-apply sa inyo. Kasi yan uma-apply sa sumusunod hanggang kamatayan. Nag-umpisa kang iligtas sa kasalanan. Susunod ka hanggang kamatayan, maliligtas ka. Hindi ligtas na. Pag hindi ka sumunod, hindi ka na maliligtas. Tandaan nyo yan mga kababayan na nakikinig ngayon sa akin. Baptist kayo, anuman kayo, huwag kayong paloloko dyan sa mga nagsasabi niya, once saved, always saved. Ito ang aral ng Baptist. We believe that the great gospel blessing which Christ secures to such as believe in Him is justification.
that justification includes the pardon of sin and the promise of eternal life on principles of righteousness, that it is bestowed not in consideration of any works of righteousness which we have done, but solely through faith in the Redeemer's blood. By virtue Tinan yung kasinungalingan yan. Walang verse na ganyan sa Biblia na ang justification not in consideration of any works of righteousness. Yun ba ang ibig nyo sabihin? Hindi na kailangan ng gawang mabuti para maligtas ka, ma-justify ka sa pamagitan lang ng dugo ni Kristo, ligtas ka na. Kanino uma-apply yung dugo ni Kristo? Yun ang tanungin mo muna. Baka mamaya ikaw lang ang nag-apply sa sarili mo na ikaw na-redeem na ng dugo ni Kristo. Para ma-redeem tayo ng dugo ni Kristo, may processes na tinuturo ang Biblia. Ikalawang Korinto, kapatid na Daniel. Minamasdan ninyo ang mga bagay na nahaharap sa inyong mukha. Kung ang sino man ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya'y kay Kristo, ay muling dilidilihin ito sa kanyang sarili na kung paanong siya'y kay Kristo. Kami naman ay gayon din. Ayan, sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano nung una, minamasdan ninyo ang bagay na nahaharap sa inyong mukha. Meron kasi kung tumingin, malapit lang. Yun lang nasa mukha niya. Hindi siya marunong tumingin sa malayo. Tandaan nyo yun, mga kapatid, yung punto na yun. Ang sabi ngayon niya sa mga ito, na kung tumingin lang nasa mukha nila, nasa harap ng mukha nila, kung ang sino man mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili, na siya'y kay Kristo, muling dili-dilihin niya ito sa kanyang sarili. Kung paano siyang naging kay Kristo. Meron palang paraan ng pagiging kay Kristo. At hindi ka magiging kay Kristo kung ang tinitignan mo lang yung nasa harap mo. Ikalawang Pedro 1:5. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. At Nakikita mo ba ito, kapatid, na baptist? Ang sabi ni Apostol Pedro, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, idagdag nyo sa inyong pananampalataya. Add to your faith. Sasabihin mo ngayon, faith alone can save. Once saved, always saved. Faith alone can save. Minus good works. Add to your faith virtue. And to virtue, add knowledge. And to knowledge, add temperance. And to temperance, patience. And to patience, add godliness. And to godliness, add brotherly kindness. Add to brotherly kindness, charity. And for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off. Ayan, kung tumingin, malapit lang. Beyond faith, God expects us to do something good or things that are good. Beyond faith. Kung hanggang faith ka lang, bulag ka, sabi ng Biblia. Basahin ko ulit sa Tagalog. Pakinggan nyo, ha? Ang sabi sa 1:5, oo, dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid, idagdag nyo ang pag-ibig, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, hindi kayo pababayaang maging mga tamad o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Datapwat, yung wala ng bagay na ito bulag. Kaya bulag ang baptist Hindi makakaintindi ng Biblia. Wala, ayaw nang gumawa ng mabuti. Yung bang pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa kapwa, hindi ba yun gawa ng mabuti? Paggawa ng mabuti yun sa inyo, wala na, hindi na kailangan. Mali, kapatid, hahatulan tayo sa gawa. Tandaan mo yan. 22 ng Apokalipsis. Si Kristo may sabi nito. Biro nyo, blatantly, inaalis nyo ito sa Biblia. 22:12. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Sasabihin nyo ngayon, hindi na kailangan ng any works of righteousness. Hindi ba blatant na kasinungalingan ng Baptist Church yan? 20:28 of the book of Acts. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Never in the Bible can you find a verse to feed the Baptist Church which he purchased with his own blood. Walang Baptist Church sa Biblia. Pangalan pa lang nyo, mali na Ang kahulugan ng Baptist, nagbabautismo.
Eh lahat ba kayo miyembro ng baptist? Eh nagbabautismo ba kayo? O binautismo ang kayo ng pastor nyo? Kaya nga ang tawag John the Baptist. No? John the Baptizer. Eh pangalan pa lang mali na eh. Baptist Church. Lahat ba kayo nagbabaptize para tawagin kayong Baptist? Imbis na tawagin kayo na Kristiyano, pinalitan nyo ng Baptist. Ang pinantatawag sa sumusunod kay Kristo, Kristiyano. Hindi Baptist, hindi Mormons, hindi Sabadista. Teka muna, dapat Kristiyano eh. 11:26 ng gawa. Pakinggan nyo. At nang siya'y kaniyang masumpungan, ay kaniyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Kristiyano ako. Yun ang utos ng Diyos na maging katawagan natin. 1 Pedro 4. Pakinggan nyo nakasulat. 16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Yan ang dapat nating ipagmalaki. Tayo'y Kristiyano. Kung tayo ay talagang naturuan ng aral ni Kristo, para bang sila ang nakapakyaw ng Biblia na hindi na raw kailangan ng any works of righteousness. Sino nagsabi sa inyo? Na hindi included ang works of righteousness which we have done? It is included because we will be judged according to our works. That is what is in the Bible. That's why to be saved and to know and to bravely and without doubt to say that you are saved, you must be sure that you are doing and you have done the work of righteousness that God have asked us to do. Kaya si Apostol Pablo, nung makatiyak siya na nagawa niya na lahat, noon niya sinabi, iniaalay na ako, ang panahon ng pagpanaw ko dumating na, mamamatay na siya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, yung kanyang trabaho, iningatan ko ang pananampalataya. Kailan niya sinabi, buhat ngayon, nakataan sa akin ang putong nakatwiran. Kailan? Nung mamamatay na siya, na nakatagal siya, siya'y nakapanatili, nakatapos siya, kayo naman di pa kayo nag-uumpisa, ligtas na kami. Ang tapang ng hiya ng mga pastor na yan. Di pa nga kayo nag-uumpisa eh. Wala pa nga kayo nagagawang buti sa sangkatauhan eh. Tapos ligtas na kayo. Eh si Pablo nung sabihin, buhat ngayon, nung natapos ko na aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, buhat ngayon, natataan sa akin ang putong nakatwiran. Bakit buhat ngayon? Kasi nung hindi pa nagaganap yung lahat ng bagay na dapat niyang ganapin, sabi ni Pablo sa Filipos, Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat, isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. ayon, hindi ko inaaring naabot ko na mga kapatid. Dapat isang bagay ang ginagawa. Nililimot ko ang bagay na nasa likuran, tinutungo ko ang bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala. Wala ka pa sa finish line, sasabihin mo, champion ka na. Alam mo kapatid, sumali ka sa sports. Pagka may running, tatakbo ka. Pag wala ka pa sa finish line, huwag sasabihin champion ka. Sabi kasi ni Kristo sa Mateo, pakinggan niyo nakasulat. Datapwat, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. O, kita mo, magtiis ka muna hanggang wakas, saka ka maliligtas. Eh, nagtiis ka hanggang 3 buwan o 3 taon o 30 taon, tapos bumalik ka na. Hindi ka pwedeng maligtas noon, kapatid. Pakinggan mo sa isang talata ng Hebreo, 10:36 at 38. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Nakita mo, kapatid? Yan ang hindi tinuturo ng Baptist. Mga talatang yan, di binabasa sa Baptist. Sabi ng Diyos, ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Shall live in faith. But, if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Kung siya'y umurong, hindi siya kalugod-lugod sa aking kaluluwa. Sabi ng Diyos, pag umurong ka kasi, hindi ka na maliligtas eh. Kahit nakasampu ka ng taon, umurong ka, hindi ka na maliligtas. Basahin natin ang batayan.
Nakasulat sa Biblia yan, ha? O basahin natin ng extra pa. Sa Ezekiel. Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kaniyang katwiran at gumawa ng kasamaan at ako'y naglagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan. Siya'y mamamatay sa kaniyang kasalanan at ang kaniyang mga matuwid na gawa na kaniyang ginawa ay hindi aalalahanin. Ayun, kita mo? Yung matuwid, lumihis sa kanyang katwiran, gumawa ng masama. Ano mang kanyang ginawa, hindi naaalalahanin. Kaya nakita nyo, napaka-vital ng gawa. You have to continue working the work of God and you have to finish. No? Meron trabaho, kapatid. Sasabihin nyo, wala ng works. May trabaho. Tinanong ng mga Hudyo, Panginoong Hesus ano ba ang gawa ng Diyos na nararapat naming gawin? Sumagot ang Panginoong Hesus, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan, sabi niya. No? Ngayon, doon sa 3 ng Juan, sabi ng Panginoon Kristo, 4:34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kaniyang gawa. Ang anak ng Diyos gumagawa nga tayo, gagawa ba tayo? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. O di dapat pala tayong gumawa. Kaya lang ang paggawa natin, kasama ang Kristo. Kasi apart from me, hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Di meron tayong gagawin. Ang katunayang, pinagagawa tayo ng mabuti, pinapamalian ko yung aral ng Baptist na hindi raw considered ang any work of righteousness. Kalooban ng Diyos, nagagawa tayo para tayo maligtas. Basahin natin ang Pilipos 2:2. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Nakita niyo mga kababayan? May party kang gagawin. Gagawin ni Kristo yung kanya, gagawin ng Ama yung kanya, gagawin ng Espiritu Santo yung kanya. Pero ikaw, libre ka na. Wala ka nang gagawin. Sasabihin mo lang, masampalataya kami, baptist kami, ligtas na kami. One saved, forever saved. One saved, always saved. Isang dakot na kagaguhang turo ng lahat ng baptist. Yung sinasabi nyo na hindi na kailangan ng gawa. Maliwanag ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Bakit? Kasi malaki ang timbang ng ating gagawain. Ang paggawa, susunod ka kay Kristo. Ano ba pinapagawa ni Kristo? Umibig ka sa kapwa. Pag umiibig ka sa kapwa, papautangin mo yung nangungutang. Bibigyan mo yung humihingi. Yan, mga lahat ng gawang mabuti. Yan ba, hindi kailangan ng konsiderasyon sa gawa para maligtas ka? Kasama yan sa pagbabatayan. Kaya ka lang nagiging dapat na masakop ng dugo ni Kristo dahil sa pananampalatayang may kalakip na gawa. Basahin natin ang 2:22 ng Santiago. Ito, hindi nyo binabasa ito Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Kita nyo, ang pananampalataya gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa. Alam nyo mga kapatid, yung pananampalatayan totoo, na masasakop ka ng redeeming power of the blood of Christ is a faith that works. A faith that operates in good works. Hindi basta faith lang, daldalan. Sumampalataya kay Kristo. Iligtas na ako. Hindi yon, hindi yon. Nakikita mo ang pananampalataya, sabi ni Santiago, gumagawa kalakip ng kanyang mga automatically may gawa na kasama ang talagang pananampalataya. Pag sinabi yung pananampalataya, totoong pananampalataya, may automatic na kasamang gawa yon. Sa pamamagitan ng gawa, naging sakdal ang pananampalataya. 26, pakinggan nyo. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Patay ang pananampalataya ng mga baptist, walang gawa kasi. Sabi nga nung Pastor Tuason doon sa Angeles City, nakadiskusyon ko. Ibig mo sabihin, pag sumampalataya ka, ligtas ka na forever? Oo raw. Kahit mangalo niya ka, oo ika. Ha? Kahit ka ako, ikaw ay gumawa ng masama, pumatay ka ng kapwa, oo ika, ligtas ka pa rin. Sabi ko, tindi ng paniniwala nitong mga baptist na to.
malaking kademonyohan ang naituro sa inyo ng Amerikano, no? Ikinalulungkot ko, no? Hindi ko dinadaya ang mga kapatid mo. Tinuturoan ko mga kapatid mong gumawa ng mabuti. Mabuting iniuutos ng Diyos sa Biblia. Hindi sariling mabuti ng tao. Ang masama, yung sarili mong mabuti. Yun ang sinasabi ni Pablo sa 3:5 ng Tito. Pakinggan nyo. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Hindi dahil doon sa gawa na ginawa mong sarili. Sarili mo lang gawa, sarili mo lang ideya, sarili mo lang katwiran. Hindi dahil sa gawa ng katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa magitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ayan ang sabi sa Biblia. Hindi yung gawa ng katwiran ng ginawa mong sarili. Pero yung ginawa mo, kasama mong ginawa ni Kristo. Kasama kang gumawa ni Kristo. Kasama kang gumawa ng Diyos. Sabihin mo, di na kailangan yon. Sa unang Korinto, Kapitulo 12, ito ang sinasabi sa versikulo 5. Pakinggan nyo mga kapatid. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Kita mo? De dapat coordinated ang paggawa. Gagawa ka kasama ng Diyos kasi ang main na gumagawa ang Diyos. 2:13 ng Pilipos. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ayan, Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawain sa kanyang mabuting kalooban. Pag ang gawa, ginawa mo kasama ng Diyos, ginawa mo kasama ni Kristo, sabihin mo, hindi kailangan yon. Kalokohan. Bakit? Pakinggan nyo. Sa unang Korinto 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Kita nyo? Nagpipigil si Pablo eh. Gumagawa siya ng mabuti, pinipigil niya ang kanyang sarili. Sa pagtuturo niya, anong ginagawa ni Pablo? Basahin natin ang 4 ng unang Timoteo. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Yan ako, ang liwaliwanag. Sabi niya, ang ministro para ka maligtas, mag-ingat ka sa iyong sarili. Sapagkat sa paggawa nito, may gagawin o wala? Meron. Sa paggawa nito, ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, pati ang mga nagsisipakinig sa iyo. Narinig niya ito kay Kristo eh. Hinahampas ko ang aking katawan. Sinusupil ko ang aking katawan. Baka sakali sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Nagtatakwil po ang Diyos, mga kababayan. Nagtatakwil ang Diyos. Lalo na pag hindi ka gumawa, pakinggan nyo sa Apokalipsis. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya, sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Mo, itatakwil ka ng Diyos. Nalalaman ko ikaw ang iyong gawa. Sabi ng Diyos sa kanya, no? Hindi ka malamig, hindi ka rin mainit. Ibig ko sana, malamig ka o kaya mainit ka. Kasi gano'n naman talaga ang pagkain eh. Kung itutulad mo sa pagkain, ang pagtanggap ng Diyos sa tao, parang pagkain. May pagkain talaga, masarap mainit. Ayun, sabi ng Diyos, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit. Hindi dedicated sa kanyang paggawa. Hindi perfect yung paggawa. Ibig ko sana ikaw ay malamig o mainit man. Sapagkat ikaw ay malahininga, hindi mainit o malamig man, isusuka kita sa aking bibig. Later, ang sabi niya, diyan din sa Apokalipsis, itatakwil kita. Sabi niya, doon sa isa pang talata. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Ayan, ang sabi, magpuyat ka, pagtibayin mo mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Mamamatay na. Sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano iyong tinanggap at narinig at ito pa rin mo. At magsisi ka,
At kaya't kung hindi ka magpupuyat, paririyan ako, gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman kung anong panahon, paririyan ako sa iyo. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kita nyo? Kaya alam nyo mga kababayan, yung aral ng Baptist, napakalaking pagkakamali niyan. Napakalaking pagkakamali nyo na umanib kayo dyan sa relihiyon na yan. Na ang itinuturo, kakontra ng sinasabi ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, gagawa tayo, hindi tayo pwedeng walang gagawin. Sasampalataya ka lang, ligtas na. Eh kung totoo yung ba't sinasabi ni Pedro, idagdag nyo sa pananampalataya nyo ang kagalingan. Sa kagalingan, idagdag nyo ang kaalaman. Sa kaalaman, idagdag nyo ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay pagtitiis. Pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Ang mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. Tapos, ang wala ng bagay na ito, bulag. Kaya kailangan, may faith, tama, doon nag-uumpisa. Pero hindi hanggang doon lang. There are things beyond faith that we have to execute in our lives. And that is following the will of God, doing good things with Christ and with God Himself. Kailangan natin ng gumawa kasama ng Diyos. Meron siyang ipinapagawa. Ikalawang Timoteo 3:17. Pakinggan niyo mga kababayan. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Paano ka maliligtas? Ang tao ng Diyos upang maging sakdal. Kaya ka maliligtas kung nasakdal ka eh. Ang sanctifying na grace ay yung dugo ni Kristo. Pero para mag-apply sa'yo yung dugo ni Kristo, upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan ang hindi binabasa ng Baptist. Makikita nyo ang kasinungalingan yung doktrina na yan. Unless you follow Him, His blood do not apply to you. The redeeming power of the blood of Christ will not apply to those people who do not work with Christ, who do not follow Christ. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis. Tingnan mo ito kapatid, mga kababayan. Anak na ng Diyos, may-ari ng lahat ng bagay. Sabi niya, bagaman siya ay anak, natuto siya ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. 9. At nang siya'y mapaging sakdal, siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan, the eternal salvation. Para kanino? Sa lahat ng nagsisitalima sa Kanya. Kung paanong si Kristo'y tumalima sa Kanyang Ama, dapat din tayong tumalima. Gawin natin ang ipinagagawa ng Panginoong Hesus. Ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Pero pag hindi nyo ituturo at hindi nyo gagawin, lalayasan ko kayo. Yun ang sabi ni Kristo. Ako'y sumasa inyo. Pero pagka hindi nyo ginawa, lalayas ako sa inyo. Pati Espiritu Santo, lalayas yan. 13 ng 2 Korinto, versikulo 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Nagtatakwil yan. Kahit sumasampalataya, kapag hindi ka nagpatuloy sa pananampalataya at saka sa paggawa ng mabuti, itatakwil ka ng Diyos. Isusuka kita sa aking bibig, sabi ng Panginoon. Itatakwil ka. 28:9 ng unang kronika. Pakinggan nyo. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Kita nyo, si Haring Solomon, pinakamahal ng Diyos na hari yan. Minahal na masyado ng Diyos, binigyan ng kayamanan, karangalan, karunungan, walang kapareho kahit sino. Pero sabi ng Diyos sa kanya, pag pinabayaan mo ang Diyos, tatakwil ka niya. Asan ngayon yung one save all?